Magandang araw po sa lahat. Ang ating pong topic po ngayon ay pinamagatang sermon from the book of Daniel chapter 3 verse 1 to 30, entitled Faith in the Fiery Furnace. Tunay nga po pala ng ating faith ay higit pa sa ginto, na kung saan kung paano po yung ginto ay dinadalisay sa apoy, mas higit pa ang ating faith na kailangan siyang madarang upang mapapatunayan na ito ay tunay na ginto at tunay na lalabas at totoong ito ay ginto. Okay? So, in 1 Peter chapter 1 verse 7, Peter asserts that trials serve to authenticate our faith by deepening it and strengthening our commitment to Jesus. Kaya kung bakit, huwag po tayong magtaka kung tayo po ay dumaranas ng maraming pagsubok dahil dito po mas nasusubok po ang ating panampalataya sa ating Panginoon. Okay, so Proverbs chapter 17 verse 3, fire tests the purity of silver and gold, but the Lord tests the heart. So ito po yung pinakasentro ng topic nito, na kung saan ay ang tatlong magkaibigan na ito na si Shadrach, Meshach at Abednego, sila po ay totoong nananampalataya sa Panginoon simula't simula pa nung sila yung mga bata pa, no? Alam ko po kasi sila po talaga ay hindi natitinag anumang mangyari. Kaya malaman po natin sa kwentong ito na kung saan paano tinest ang kanilang faith sa Panginoon. Sila po ay Jewish na magkakaibigan na kung saan ang kanilang pangalan ay sa Jewish name ay Hananiah, Mishael, at Azariah, na kung saan ay pinalitan ng Babylonian name ng Shadrach, Meshach, at Abednego. Subalit napalitan man ang kanilang mga pangalan ay hindi po napapalitan ng puso dahil sa kanilang foundation na pagkakakilala sa Panginoon. Okay, so historical background. In 605 BC, Nebuchadnezzar, king of Babylon, attacked and conquered Judah. Following his victory, Nebuchadnezzar ordered that the best and brightest young men of Judah be deported to Babylon. Kasama nga po rito, ito na nga po sila, Shadrach, Meshach at Abednego. Sila po ay kaibigan ni Daniel, pero hindi po si Daniel ang sentro ng kwento ngayon, no? So, his plan was to train these young men for 3 years and then given some of them positions in the royal court. Now, sila po binigyan ng mataas na position sa royal court para i-train sila na marahil mahasa sila sa karakter ng Babylonians o sumamba sila sa iba't ibang klase ng gods kasi ang Babylonians talaga ay sila po ay mga pagans na maraming iba't ibang klaseng god sa Babylonia. Na kung saan marahil itong si King Nebuchadnezzar ay malaman po natin, nabasa po natin sa chapter 2 na kung saan inireveal ng Panginoon kay Daniel ang panaginip niya. Na kung saan in the end of the chapter ay kinilala rin po ni King Nebuchadnezzar na ang Panginoon ni Shadrach, Meshach at Abednego ay walang makakatulad, for He is the King of Kings and the Lord of Lords. Pero dito po sa chapter 3, nalimutan niya na po yung ginawa ng Panginoon sa kanya, na inireveal sa kanya ang panaginip tungkol doon sa ribulto, na kung saan mabanggit doon ang the head is gold, na kung saan ito po, siya po ay tinutukoy doon sa panaginip na yon. So, imbes na siya ay maging humble, no? Kundi, nagkaroon pa siya ng pride sa sarili na kung saan ay, wow, ang galing ko, ako yung pinili, ako yung king, I am. Kaya ang ginawa niya, sa chapter 3, ay mabasa po natin na nagpagawa po siya ng isang malaking ribulto na kung saan ay 90 feet tall, na kung saan ay may paparis po natin sa 7 to 8 stories na kung saan ganun po kataas
ang ribulto na kung saan ipinagawa ni King Nebuchadnezzar. Doon po sa plain of Dura na kung saan ay sa labas po ito ng Babylonia. Marahil kung bakit sa labas ng Babylonia ay dahil po makita dito ang kanyang pinatayong malaking ribulto para lahat ng mga tao na nakatira doon sa Babylonia, iba't ibang lahi, iba't ibang lengguwahe, iba't ibang klase ng tao nakatira doon na kung saan kanilang sinakop, no? At nais po niya ng lahat ng mga tao doon ay susunod sa kanyang pinag-uutos. So, ngayon, makikita po natin dito po sa verse 2. Then King Nebuchadnezzar sent to gather the satraps, the prefects, the governors, counselors, and treasurers, na kung saan makikita po natin ng lahat ng mga tataas na tao na pinili niya, ito po yung mga politician, no? So, ibig sabihin ay sila po yung mga tatalinong tao na pinili, may mga pinag-aralan, mataas na degree. Pero, sabi nga ng Panginoon, no, sa Bible na ang karunungan ng mundong ito ay kamangmangan sa Panginoon. Mabasa po natin sa 1 Corinthians chapter 3 verse 19, for the wisdom of this world is folly with God. For it is written, He catches the wise in their craftiness. So, this verse is a warning against worldly pride. Na kung saan makita po natin dito si King Nebuchadnezzar ay isa full of pride, no? Na kung saan gusto niya makilala ang kanyang sarili, na kung saan marahil parang gusto niyang pantayan ang kapangyarihan ng Panginoon. Ano? So, he's a full of pride, na kung saan gusto niyang iutos sa lahat ng tao at makita niya sa mga tao na lahat ng tao ay susunod sa kanyang pinag-uutos. At ito pa, may mga in-invite siyang mga musician, iba't ibang klase ng music, no? Na maririnig po doon na kapag ang music na ito ay tumugtog na at magsimula ng magtumugtog ang iba't ibang klase ng music na to, ibig sabihin ito po yung hudyat na ang lahat ng tao ay dapat lumuhod sa harapan ng ribultong ito. Now, ang sabi to, whoever does not fall down in worship will immediately be thrown into a blazing furnace. So ito po talaga ay itinakda o ginawa niyang law sa lahat ng mga tao dito po sa lugar sa lugar ng Babylonia na kung saan siya hari dito, no? At nais niyang sumunod ng lahat ng tao iluluhod, at ang punishment dito kapag hindi po sumunod ang mga tao, hindi po lumuhod, ay iuhulog sa isang pinainit na pugon. At ito po napakahigpit po kapag po yung hari ay nagsabi, hindi mababali, no? So, now, ito pong si Shadrach, Meshach at Abednego ay sila po yung mga Jews na kung saan ay sila po ay talagang totoong nanampalataya sa Panginoon. Well, sa mga natural lamang na hindi Jews, no? Marahil sila iluluhod, marahil wala sa kanila, luluhod lang sila, even though marahil ay para lang sila maligtas sa pugon. Or okay lang sa kanila, no? Luluhod sila o hindi, or luluhod sila. Pero for the Jews, like Shadrach, Meshach at Abednego, this was strictly forbidden. Hindi po nila i-accept ang ganinong kautusan, dahil bakit? Meron silang Diyos na handang tumugon, dahil sa verse 2 pa lang ipinakita ng Panginoon dito ang pagkilos, no, kay Daniel, yung kanilang kaibigan na si Daniel, no? Pero heto sa ngayon, no, paano pinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan? Well, basahin po natin dito, no, sa verse 8. Therefore, at that time, certain Chaldeans came forward and maliciously accused the Jews. Now, heto ngayon. Bakit kaya itong mga Chaldeans ay inaccuse
sila Shadrach, Meshach at Abednego, marahil behind this scene ay mayroong jealous na nangyayari, no? Dahil itong tatlong ito ay itinaas, na-promote ni King Nebuchadnezzar. So dahil sila nga po ay na-promote ng haring King Nebuchadnezzar, sila po ay nagkaroon ng jealous at naisip po nila na magpatupad ng batas na kung saan ay lahat ay luluhod. At alam po nila na itong tatlong ito ay talagang faithful sa Panginoon. Kung bakit ito po yung naging dahilan na kung saan ay nagpatayo ng malaking ribulto. No? Okay, ito po tayo. Isinumbong po nila ito kay Haring Nebuchadnezzar. No? Ito yung kanilang ginawa. So there are certain Jews whom you appointed over the affairs of the province of Babylon. Kung saan, nakita na po natin dito na yung jealous nila, no? Ito mga taong ito na pinili mo, na kung saan ay naging tagapangunas doon sa Babylon, at ngayon, hindi nila sinusunod ang nais mo. This man, O king, pay no attention to you. They do not serve your gods or worship the golden image that you have set up. Nang marinig ito ng hari, siyempre, siya isang hari, no? Nagalit siya, at hindi lang po galit, talagang galit na galit siya. He became furious, at he commanded to bring this men to him, and he asked them, sabi niya, it is true that you do not serve my gods or worship the golden image that I have set up? Tinanong niya sa kanilang tatlo. At ang sabi ng hari, okay, bibigyan ko po kayo ng isa pang chance. Kapag hindi kayo susunod sa pinag-uutos kong ito, mangyayari, ipapatapon ko kayo sa mainit na apoy. At nagsimula ulit, binigyan po sila ng isa pang chance na kung maari sila luluhod, sasamba sa ribultong ito. At kapag narinig ninyo ang music muli na ito, kailangan kayong lumuhod, kailangan kayong sumunod sa nais ko, at kung hindi, sabi dito, bigyan po natin ng pansin dito sa verse 15. Sabi dito, but if you do not worship, you shall immediately be cast into a blazing furnace. And who is the God who will deliver you out of my hands? Wow! Talagang may kita po natin ito yung pagmamatigas ng puso niya, no? Parang inisip niya na siya lang ang Diyos at wala nang ibang Diyos, no? At siya, sino ba ang liligtas sa inyo? Tingnan nga natin. Parang ganun sinasabi niya, no? Well, atin pong mailaman natin yung sagot ng tatlong ito. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to King, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. Sabi niya dito. If this be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of your hand, O King. Wow, talagang dito po natin makikita yung kanilang faith na kung saan, no matter what, ihulog man sila sa apoy, ano man ang gagawin sa kanila, hindi sila takot. Bakit? Nandito na ipinakita ng Panginoon ang kapangyarihan niya, no? Sabi rito, sabi nga po sa Isaiah 43 verse 1-2, but now that says the Lord, He who created you, O Jacob, He who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you, you are mine. Sabi dito, when you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through the fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. So, totoo pala yung sinabi ng Panginoon na when you fast, when you walk through the fire, you shall not be burned. At ipinakita nga ng Panginoon dito ang kanyang kapangyarihan through sa magitan ng
pagtapon kay Shadrach, Meshach at Abednego. Now, eto na. Nang marinig ng hari yung sagot ng tatlong ito, "O King," sabi niya, "no matter what, hindi kami sasamba sa ribultong pinagawa ninyo. At kung hindi man kami ililigtas ng Panginoon, hindi pa rin kami luluhod." At ano po yung naging resulta dito na yung puot ng hari lalo pang nagalit, no? The king is even more engaged in orders the furnace to be heated 7 times hotter than usual. Mas pinainit pa niya yung apoy 7 times dahil sa kanyang galit. And he commanded his strongest soldiers to bind the men and throw them in. Wow, eto ngayon. Pumili pa siya ng mga malakas na sundalo para itali ang tatlong ito. But ano pong nangyari? The furnace is so hot that flames killed the soldiers who threw the 3 men, Shadrach, Meshach, and Abednego. Makita po natin na the more na pinainit ng hari yung apoy, the more din po ipinakita ng Panginoon ang kanyang galit sa magitan po ng pagsunog sa mga tataas o matatapang na soldiers na sinasabi rito ni King Nebuchadnezzar. Mas ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang galit dahil sa pagmamaliit, no? Sa pagmamaliit ni King Nebuchadnezzar sa Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego. So, in verse 24 and to 25, Nebuchadnezzar is astonished to see 4 men walking around in the fire. Nang after na to, no, nang itinapon na si Shadrach, Meshach, at Abednego sa apoy, anong nangyari? Even though tinali sila, hindi pa sila, yung mga damit nila, yung pa din, hindi pa rin, kumbaga yung damit nila, hindi nasunog, hindi man lang nangamoy, hindi man lang makita kung may nasunog o kahit yung kanilang buhok, hindi talaga kakitaan ng pagkasunog, no? So, it means something talagang ang Diyos ay kasama nila sa oras na yon. Dahil sabi rito, talagang dito nagulat o talagang nagtaka. Hindi lang talagang nagtaka, talagang wow, kamangha-mangha. Kasi po yung tatlo, no? Nakita po dito na 4 men are walking around in the fire, unbound and unharmed. And he describes the 4th figure as like as Son of God's. No? Kasi po itong Nebuchadnezzar ay marami pong Diyos. No? Kaya sinasabi ito, Son of God's. So, small g. Hindi po ito yung mismong God, kundi small g. Then, Nebuchadnezzar came near to the door of the burning fiery furnace. He declared, eto ngayon, no? Bumaliktad din ang kanyang pagtingin sa Diyos ng tatlong ito, no? Sabi rito, he declared, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God. Wow, bumaliktad. No? Ang sabi niya kanina is, tingnan natin kung sino yung liligtas sa inyo. Tingnan natin kung liligtas kayo ng inyong Diyos. No? Pero mas the more ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa sitwasyong ito. Servant of the Most High God, come out from the fire. Wow. Praise God. As a verse 27, and the satraps, the prefects, the governors, and the king's counselors gathered together and saw that the fire had not had any power over the bodies of those men. So, makita po natin na walang kapangyarihan yung apoy upang sunugin ang tatlong ito, kundi sino yung sinunog? Yung mga strongest soldiers na nagtapon sa kanila. Wow! Kamangha-mangha talaga yung ginawa ng Panginoon dito. So even the hair of their heads was not singed. Their clocks were not harmed, and no smell of fire had come upon them.
So, masay po natin ang Panginoon ang kumikilos sa tatlong ito. Ano? Amen? Praise God, glory to God. And let's continue pagkatapos po ng video ito.